Huwag kayo matakot. Ano ba tawag niyo? Martial law na nga. Mas worse pa nga ito sa martial law Kasi pag sinabing martial law, hindi na sila sumusunod sa batas. Ano bang ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, sa mga vloggers? Ano matawag mo dyan? Hindi ba? At least ng panahon ng tatay nito, ay merong semblance of democracy. Nakakabanat ka pa Nakakapunta ka sa lahat ng mga detenido na ipagtatanggol mo pa. Dito wala ano pang ikakatakot nyo? Basta maging mahinahon tayo na lumabas. Kailangan ka ako isang malakihan, sabay-sabay at araw-araw na panawagan, calling the attention of this government to change. Good luck to this government because if it does not change, it will be the start of its fall. Paulit-ulit na sinasabi ng Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction. Hindi ba kayo saksi pinupuri ng programang ito kahit nabubuisit yung iba sa akin? Bakit mo pinupuri yan? Kasi tama yung linya niya. Walang jurisdiction. Sumusunod siya sa linya ng Presidente Duterte. Tama siya dun Walang jurisdiction. We will not cooperate in any manner or form or shape. Hindi ba, tinuligsa ko nga yung mga alter egos niya dahil file sa ICC ng kung ano nung pleading. Kasi sabi ko, file ka ng file. Akala ko ba walang jurisdiction? Hindi namin may jurisdiction. Nagkukontra-kontrahan kayo. Madalit sabi, sinasabi niya na talagang walang jurisdiction. Pero, napansin nyo, nung bandang huli na, nag-iiba ang tono sa pamamagitan ng mga tao niya. Sinasabi niya. And yet, yun yung mga subsequent o yung matapos siyang magsabi ng walang jurisdiction, nagsimula na yung, pero pag humingi ang ICC ng mga tulong sa pamamagitan ng mga ebidensya, hindi ho natin sila pipigilan. Doon lang, nag-uumpisa na. Pagkatapos, eto na naman. Pag yung, anong tawag doon, Interpol, ay humingi sa atin ng tulong, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulungan yan. Ayan. Nakikita nyo, madalit sabi, pinapadama na ng administrasyon ng gobyernong ito na pag ang ICC ay pumasok, makiusap sa pamamagitan ng Interpol, ay tutulong siya. Madalit sabi, pinaalam mo na sa ICC. Kumbaga, binigyan mo na ng ideya, payag na kami, gawin nyo na yung dapat yung gawin. Yan ang ginawa. Kaya, madalit sabi, ginamit lang nila ang ICC. Talagang gusto nilang tuhugin, patayin itong mag-amang ito. Yan ang katotohanan dyan. Yan ang mali. Kaya naaawa rin tayo dito kay Marcos Jr., Presidente Marcos Jr. Kasi, binibigyan siya ng maling mga advice. Sapagkat tama na sana yung walang jurisdiction pero dahil nga sa maling advice, and at the same time, kung totoo yung mga akusasyon sa kanya na gusto mo lang magpanatili sa kapangyarihan, kayong mag-aanak, pati na yung mga pinsan mo, kaya nyo ginagawa ito, di lalong-lalo na. Di madalit sabi, tama-tama yung kinakanta ko doon sa kapatid niya. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang nangyayari. Nagbalat kayo. You pretended that you are protecting the sovereignty of this country by not allowing ICC to intervene. And yet, eventually you did it. Ano man tawag mo doon? Kaya, may katwiran ng mga anak na magalit. May katwiran ng taong magalit. May katwiran ng taong pumunta sa kalsada. Kaya makikita natin, MJ, kita mo sa Davao, araw-araw. Sa lahat ng bahagi ng Pilipinas ay nagsimula na. Correct. Pero nakikita natin, sabi ko nga kay Jimmy Bundok, alam mo Jimmy, 40 years ago, ako po ang nanguna sa mga Marcos loyalists na ipabalik si Marcos Sr. dito sa bansa. Sapagkat inaakusahan ng gobyernong Cory at that time na siya ay nagnakaw, corrupt, kung ano-ano mga sinasabi niya, illegal, violation of human rights. Ang sabi ko po noon,
milyong mga loyalista. Araw-araw po kami, itinayo namin, inorganisa namin ni Nilo Tayag at nung kung sino-sino pang mga loyalist leaders. Araw-araw po kami dyan sa Liwasang Bonifacio. Alam mo doon sa steps ng Philippine Post Office? Doon, nandun kami araw-araw. Kahit na anong gawin sa amin, kami bombay ng tubig, bombay ng bala. Nagre-regroup nga, pabalik-balik kami. Kaya sabi ko kay Jimmy Bundok, iyan ang gawin natin. Pero kailangan mapayapa. Sapagkat wag nating bigyan ng dahilan itong gobyerno na gamitan tayo ng karahasan. Yung iba naman, sinasabi, huwag ka tayo mag-rally kasi baka magdeklara ng martial law. Huwag ko kayo matakot. Ano ba tawag niyo? Martial law na nga, mas worse pa nga ito sa martial law Kasi pag sinabing martial law, hindi na sila sumusunod sa batas. Ano bang ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, sa mga vloggers? Ano matawag mo dyan? Hindi ba? At least ng panahon ng tatay nito, ay merong semblance of democracy. Nakakabanat ka pa Nakakapunta ka sa lahat ng mga detenido na ipagtatanggol mo pa. Dito wala ano pang ikakatakot nyo? Basta maging mahinahon tayo na lumabas. Kailangan ka ako isang malakihan, sabay-sabay at araw-araw na panawagan, calling the attention of this government to change. Sabi ko, hindi ba, sa isang panayam, ang sabi sa akin ng anchor na si Karen Meno, good luck, Attorney Panelo, to your petition for writ of habeas corpus. Hindi ba ang bilis na sagot ko? Good luck to this government because if it does not change, it will be the start of its fall. Hindi ba, ilang views, likes, 3 million plus na. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung mga nakarinig nun, nakapanood, nag-a-agree sila na kailangan ng gobyernong ito'y makinig po kayo sapagkat hindi po pwedeng mauupo na lang ang taong bayan at manunod sa inyo na walang ginagawa. Pinakita na sa inyo sa panahon ng tatay po ninyo, Mr. President, na pinalayas siya dahil ang taong bayan nagalit. Sa panahon ni Erap, ganun din ang nangyari. Hindi na ba kayo natuto? Ang ganda-ganda, nagkaroon kayo ng political capital. Di ba? Sa lahat ng mga pahayag ko, lahat ng articles ko, sinasabi ko, you have resurrected the name of the Marcos. Ang ganda. Ituloy-tuloy mo na yan. Naku, sinira mo. Ayan na naman ho tayo. Deja vu na naman tayo. Babalik na naman tayo. Kaya kailangan iparamdam mo natin. Alam nyo, hindi ho madadala ito sa iyakan. Hindi ho ito madadala sa banat tayo ng banat sa social media, sa text, sa chat. Kailangan physical, bodily presence ang kailangan natin. Basta mapayapa, maniwala kayo. Tanda mo si Gandhi? Si Mahatma, milyon-milyon ang kalaban niya. Naupo lang siya, wala. Kahit na anong gawin sa kanya. Hindi ba nagtagumpay siya? Hindi ba yung EDSA Revolution, mapayapa din yan? Wala akong karahasan doon. Walang karahasan ng EDSA Revolution. Pero, ano nangyari? Hindi ba napatalsik? Kaya ganun ang gawin natin. But we're hoping na hindi na tayo abon doon. Kaya tayo nagpunta sa Korte Suprema. Kaya hayaan natin muna ang Korte Suprema na pag-aralan at magdesisyon. At kung ano man ang desisyon nito, nasa taong bayan na. Kasi, tandaan natin, MJ. Yes, sir. Ang gobyerno ay nilikha ng taong bayan. Pag ang gobyerno po ay hindi na nakakatugon sa pangangailangan ng sambayanan. Kung ang gobyernong nilikha ng taong bayan, ang siyang lumalabag sa batas, sa saligang batas na nilikha ng taong bayan na naghalal sa kanila, hindi po ba? Lohika, sentido komon ang magsasabi sa atin na ang may kapangyarihan, kaya nga sinasabi sa saligang batas all authority emanates from the sovereign authority. Lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Kaya may kapangyarihan ng taong bayan na tanggalin ng gobyerno. Saan? Papanong paraan? Sa mapayapang paraan. Unang-una, sa pamamagitan ng eleksyon. Kung hindi mo madala sa eleksyon, o sa pamamagitan ng ginawa sa pagpapatalsik ng dalawang pangulo ng bansa.
Basta mapayapa kasi ang sambayanan ho talaga ang makapangyarihan. O yan ang dapat nating gawin.